Okay, magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Alpha Adventure Farms, mga kasamahan ko nag-aalaga din ng manok dyan. Paki-comment naman ninyo kung taga saan kayo, saan kayo sa Pilipinas, kung nasa abroad kayo, OFW, nasa ang bansa kayo. Para naman magkaalaman tayo kung saan-saan kayong mga nanonood, nakikinig sa akin. Hindi naman lingid sa kalaman nyo na nasa Tarlac City ang mother farm, kung saan nagsimula ang Alpha Adventure Farms, itong kinatatayuan ko ngayon, no? Although kalat ang mga sub farms namin, no? May nasa loob ng Tarlac, may nasa labas din naman ng Tarlac, pero let me know kung taga saan kayo. Ayan. So ang comment na babasahin at sasagutin ko ay galing sa isang random user. Wala siyang specific na username. Nakalagay dito user-OK7NK6 blah blah blah. So wala siyang specific na pangalan, pero pinadala niya to sa isa sa mga video sa YouTube channel ni Alpha Adventure Farms. Ang tanong niya, good day. Namamana po ba ng sisiw ang vaccine ng mga parents nila? Salamat po. Gandang tanong niyan, no? Namamana ba yan? Although sinagot ko to doon sa Module 1 ng Cultural Management, Module 1 ng Chicken Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. Tinalakay ko kasi doon, nagbigay ako ng chart doon, doon sa particular slide ng PowerPoint. Habang nagsasalita ako, piniresenta ko na, ito yung mga bakuna na dapat ibigay. Sa 5 bakunang yan, ito yung 3 na kung saan yung protection ay naipapamana sa mga sisiw ng mga nanay na bakunada. Bakunada, no? Hindi bakunado, no? So ang tanong ngayon, naipapamana ba talaga? Meron, no? May progeny, may epekto sa kanilang mga progeny. Progeny meaning yung offspring, no? Mga supling, kumbaga, no? Naipapamana yan. Halimbawa ng mga vaccine na mataas ang epekto sa kanilang mga progeny, yung mga naipapamanang protection na technically ang tawag dyan ay MDA, no? Maternally derived antibodies. Maternally derived antibodies, MDA. Okay? So ano-ano yung mga vaccines na to na mayroong maternally derived antibodies na epekto sa mga progeny nila. Sino yung nila? Yung mga babaeng manok na vaccinated. Ng anong vaccine? Ililista ko, 3 yan. Yung Newcastle disease vaccine, mapa B1B1 yan, mapa Lasota, o yung clone version na meron ako ngayon, no? Dati kasi ako nag-B1B1, dati naglalasota. Ngayon yung Newcastle disease clone. Okay, baka naman correct nyo pronunciation ko, sabihin nyo clone dapat, di clone yun, clone, C-L-O-N, hindi siya C-L-O-N-E, no? C-L-O-N. So yun, meron siyang mataas na progeny effect sa mga offspring, no? Ano pa, yung infectious bursal disease o yung gumburo, no? So yung 3 yan, no? B1B1, Lasota o yung gumburo. So in short, basta any Newcastle disease na vaccine tsaka yung gumburo, mataas ang progeny effect niyan. So wag kayong magmimintis doon. Ibig bang sabihin ngayon, teka Sir JC, pwede bang yung mga vaccine na lang na may progeny effect ang i-administer ko? Wag na yung wala palang naipapamanang protection. Mali naman yung pag-iisip na yon, no? Halimbawa, foulpox. Alam mong talamak ang bulutong sa area ninyo, sa kapitbahay ninyo, no? Evidence dyan is yung mga pabo ninyo, halimbawa nakakabulutong regularly, no? So doon pa lang alam mo na dapat proteksyonan mo na yung mga manok mo, sisiw mo, no? Nasa kontrabulutong. So kailangan magbigay ka ng foulpox vaccine. Hindi ka ba magbibigay ng foulpox vaccine kung wala yung progeny effect? Kamusta pag tinamaan ng bulutong yan? Binanggit ko doon sa mga iba kong video na sa kahit na anong viral infection, walang antibiotic na formulate pa ang kahit na sinong tao sa buong mundo, whether viral infection yan na panghayop or pang tao. So yung pruweba o COVID, yung COVID vaccine, hindi yan treatment, prevention lang yan. Prevention siya. Kaya nga kapag may
tinamaan ka ng COVID, hindi ka naman sasaksakan ng COVID vaccine, parang gamot na parang iniisip nyo masakit ang ulo, iinom ng paracetamol. Hindi ganun yun, no? Hindi siya treatment, prevention siya, for prevention. Kaya kailangan maunahan mo yung endemic o yung kumbaga more common na disease, poultry disease, no? Avian disease dyan sa area mo. Mauna ka dapat sa pagbibigay ng protection kaysa dun sa mismong viral disease or viral infection na yon. Ano pa? Coryza vaccine, walang progeny effect yan, oo. Pero dahil ba wala siyang walang may papamanang kumbaga tinurukan mo ng coryza vaccine ng mga inahin mo dahil alam mong hindi magkakaroon ng coryza vaccine immunization yung mga sisiw niya, hindi mo nabibigyan yung nanay. Hindi ganon. Paano kung naunahan ka ng coryza viral disease dyan sa area ninyo? Diba? So flawed logic yun, na pag inisip mo na doon na lang ako sa mga tawag dito, mga vaccines na may progeny effect pala, yung Fowlpox vaccine pala, yung coryza vaccine, wala naman pala yung progeny effect, or hindi naman pala naipapamana ng mga nanay yung protection sa mga magiging sisiw nila. Huwag na lang yung mga yun. And that's a flawed logic, no? So ngayon, kanina ko pa sinasabi, nanay, ba't di ko binabanggit yung tatay? Kasi walang paternally derived antibodies, walang PDA, no? MDA lang, maternally derived antibodies lang. So yung mga tatay, wala silang walang paternally derived antibodies, kasi ang trabaho lang naman yan ay sampahan yung mga babaeng manok to fertilize yung mga egg cell nila, para ma-produce yung fertilized egg at ma-develop ang embryo kung maganda ang incubation. Yun lang naman ang role nila, no? So yung sperm ng bakunadong manok, lalaki syempre, no? Walang walang tawag dito, wala siyang chemical compound na magbibigay ng progeny effect or ng immunization or paternally derived antibody dun sa magiging anak niya, no? So walang ganon, no? Kaya mga babaeng manok, ngayon ang tanong na naman, ganon pala, ha? So yung mga lalaki kong manok, huwag ko nang babakunahan. Again, kung hindi wala bang paternally derived antibody, hindi mo na yan babakunahan. Paano kung tinamaan ng mga lalaking manok mo ng bulutong, ng coryza? Titingnan mo na lang ba silang gano'n ng mata? Titingnan mo na lang ba silang sangkatutak ng malapaminta dyan sa mga mukha nila at paa, bulutong? Di tigil lang breeding mo, tigil lang ang breeding season, ang pagbibreed mo nun pag may sakit ang mga lalaking manok. Okay, so ganun lang yon. So kung gusto nyo bumili ng mga vaccines, nasa description ng video yung mga links. At I highly recommend na i-register nyo ang mga sarili ninyo doon sa aking chicken farming seminar. Mas maganda yung 3 modules, pero nasa sa inyo kung module 1 lang ba, module 2 lang, module 3, alin sa 3. But it's still best na yung 3 yon. Hindi dahil para kumita ako. Magkano lang naman yon, no? Hindi ko naman ikaka-bilyonaryo yung 3,000 piso para sa 3 modules, no? Para yun doon sa mag-iiwasan kasi yung mga problema sa pag-aalaga ng manok kung kargado ka ng kaalaman. Kaalamang subok na ng isang tao, ano? Hindi yung kaalamang parang ginagawa kayong mga guinea pig, pero yung nagtuturo hindi pa naman pala na experience, no? Yung mga tinuturo ko nagawa ko na ng taon na, no? Hindi lang linggo or buwan ang pinag-uusapan, mga taon, plural, no? So it will cut your learning curve at para ma-minimize yung mga potential problems that you may encounter in your chicken farming venture. 3,000, ano ba naman ang 3,000 kaysa naman sa malagasan ka ng 50 manok? Kamusta na lang, magkano ba binili yung 50 manok na yan? Di bali sana kung mamiso isa, wag ka na mag-seminar nga, mamiso isa lang naman palang manok, no? Pero hindi hindi mamiso isa. So that's it. Kung gusto niyo bumili ng mga Rhode Island Reds, Black Australorp, and Decal Brown F1 layers, nasa description din ng video na to yung mga links. So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.